Iba-ibang karanasan ng mga international students sa pagkuha ng healthcare. Yan po ang laman ng isang sulat na inilabas kamakailan. Sa report ni Kisha Balatbat, paglilinaw ng isang immigration consultant sa karapatan ng mga international students pagdating sa healthcare. Sa ulat na inilabas kamakailan ng Canadian Healthcare Coalition at Madhu Verma Migrant Justice Center, nakita na iba't iba ang karanasan ng mga international students sa pagkuha ng healthcare sa Canada at kadalas ay nakabatay ito kung nasan sila sa bansa. Halimbawa, nagbibigay ng public healthcare sa mga estudyante ang New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Alberta, Saskatchewan at Prince Edward Island. Gayunpaman, ayon sa ulat, pinakanakababahala ang patakaran sa mga probinsya ng Ontario, Yukon at Manitoba kung saan hindi nakakakuha ng public healthcare ang mga international student. For others, you have to make sure na meron kang private health insurance under ng school like Ontario or kaya private insurance while you are not yet hindi ka pa eligible for the public health insurance. Sa mga international students sa Quebec, nakakakuha lamang ng public healthcare ang mga estudyante mula sa piling European countries na may kasunduan sa probinsya. Sa British Columbia naman, may monthly fee na kailangang bayaran ng mga estudyante para magamit ang public healthcare. Merong waiting period na 3 months in order to qualify for for the health benefits or for the public health, yung tinatawag na MSP dito. So and then later on, para mag-qualify sila, they're required to pay at least parang I think $75 monthly ngayon. Ang mahal na gastusin pagdating sa healthcare ng mga international student, isang karanasan na malapit kay Biandong. Aniya, may kapatid siyang international student na kinailangang magbayad para matignan ng doktor matapos masugatan noon. Hindi pa nag-kick in yung MSP niya, and then at that time wala siyang public health insurance, and parang nagkasugat siya dito na it was something that kailangan ng medical attention, and because she didn't have the international like the MSP at that time, so we had to pay $500 per visit, and this is in 2022. So $500 per visit sa doctor. So it was not cheap at all. Panawagan ng ulat sa mga probinsya at teritoryo, magbigay ng public health insurance sa mga international student na epektibo habang nasa bansa sila. Kabilang dito ang pagpapalawak ng healthcare access sa mga taong di pa sigurado ang permit at aplikasyon, pati mga taong may maintained status. Nananawagan din sila na tanggalin ang waiting period ng pagkuha ng public healthcare ng mga international student. It's a good idea that magiging accessible ang health to everyone, for the international student. But at the same time, we know na most of the international students, because they had to do medical exam, generally healthy naman. Pero in times of emergency, baka kailangan nila ng medical support. Ani Piandong, magandang ideya rin kung maging mandatory ang information dissemination sa mga walang coverage para masigurong alam ng mga estudyante ang kanilang karapatan sa healthcare. Payo niya, lumapit sa mga employer o kolehiyo at universidad para malaman kung anong inaalok na healthcare coverage para sa mga international students. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.